Good morning mga day, this is Basudan, yung vlogger, a day in my life as a content creator at age of 14. Kaya naman papasabi ka na lang talaga dito ng I for Dago! Hi guys! For today's vlog, samahan nyo ako ulit na magluto ng meriendahan dito sa bahay. Home vlog muna nga tayo for today's video dahil grabe, sunod-sunod na talaga yung paggagala namin. Kaya naman papatayin kilord na lang talaga ako dahil ngayon pa lang sulit na talaga yung bakasyon ko. Bali, magluluto nga po pala tayo for today's video dito ng street food sa bahay. Ilaga ko nga po pala dyan, ito nga talaga mga itlog pugo. Tapos eto, ready ko naman nga po pala yung orange na pagka-coatingan nga talaga ng mga itlog pugo. And I guess alam nyo na kung ano yung gagawin nating pinakauna. Syempre ang ating all-time favorite na kwek. Bali, naglagay nga lang po pala ako dyan sa bowl ng harina, asin, asukal at syempre yung food coloring. And then tansya-tansya na lang yung tubig natin hanggang sa ma-achieve natin talaga yung perfect consistency. Actually, medyo malapot-lapot pa yung consistency namin dyan sa mga oras na yan. Kaya naman dilagdagan pa talaga yung tita Ray ng tubig. Bali, nang malaga na nga po pala lahat nga po pala ng itlog pugo, ay nilagyan ko na nga talaga yan ng tubig para na mabilis na nga talaga yung lumamig at mabalatan na nga agad-agad namin. Konting babad lang naman yan siya sa tubig, tapos after nung tatanggalan mo na siya ng tubig para naman mamaya kapag binalatan mo nga talaga ay madali na lang. Bali, naglagay nga na po pala dyan si tita Ray ng harina dito nga po pala sa ating plato dahil bago nga talaga ilagay dito sa orange na pagko-coating, lalagay mo na doon sa harina para perfect ang pagka-coating. Alam niyo na, para dikit na dikit talaga yung orange dito nga talaga sa ating mga itlog pugo. Ibinalatan ko na nga po pala dyan itong mga itlog pugo at katulong ko nga dyan si tita Ray. Tapos naka-timelapse na nga lang yung video dahil alam niyo na sobrang liliit talaga ng itlog pugo at sobrang tagal talaga niyang balatan. Kasi nga po pala isilalagay nga lang talaga natin yan dito nga po pala sa ating harina. Tapos iko-coating lang natin yan dyan hanggang sa magkaroon nga talaga ng coating ang buong itlog. And then after sa harina, diretso na rin nga po pala dito nga po pala sa orange na ginawa natin na mixture kaganina. Tapos nagready na rin nga po pala dyan si tita Ray ng mantika para na mapaprito na nga agad-agad natin tong kwek-kwek. Then hindi naman siya ganun ka-perfect pero at least medyo perfect na rin yung gawa natin. Alam nyo ba na hindi namin katulong si mama for today's video sa pagluto namin itong mga to. At kapag ganyan yung eksena, medyo kinakabahan ako dahil hindi ko alam kung ano yung next ko na gagawin. Diyos ko, kasi ito puro lang kain, hindi kasi tinatadaan kung paano magluto. After nga po palang maluto ng lahat ng kwek-kwek, isunod naman nga po pala namin ito nga po palang mga kikiam. Syempre, alam nyo na hindi makokompleto ang street food kung wala talagang kikiam. All-time favorite din yan ng mga tao. Mahina nga lang talaga yung apoy sa mga oras na yan, pero sobrang bibilis lang din maluto na ito nga po pala mga street food na niluluto natin. Kaya naman eto, after nga talaga ng kikiam, eto naman nga po palang fishball. Tagal-tagal na nga akong hindi nakakakain ng fishball dahil iba na nga talaga yung panlasa ko sa fishball na mga nabibili namin sa mga tuhog-tuhugan. Ewan ko rin ba parang may aftertaste, pero syempre for today's video, kakain na ako. Sayang naman to, favorite ko rin naman to dati. Alam nyo, yung 5 piso nyo, 8 pirasong fishball na yun dati, tapos ngayon 4 na piraso na lang. Ay, over. Habang hinihintay nga po palang maluto lahat nga po pala ng street food, gagawa na nga talaga dito ng sausawan si tita Ray. Suka muna ang gagawin niya, mamaya na nga po pala yung matamis. Paano ba naman, wala pa nga talaga si Dada? Kalimutan po kasi nilang bumili ng toyo tsaka ng hotdog, kaya naman pinabili po nila si Dada. Diba? Nyas ko lumalabas patuloy ng wara sa oras sa mga person. Actually, meron naman pinuntahan si Dada, kaya naman sakto lalabas din siya, kaya naman nagpabili na rin kami. Nilagay nga po pala namin dito nga po pala sa malaking bilao at grabe, hindi ko naman inakala na mapupuno pala ito. It means sobrang dami talaga naming niluto for today's video na street food. Yun naman, hindi pa man lang nga talaga nalalagay lahat itong si Baby Storm kumakain na, pero okay lang yan, minsan lang yan siya kumain ng ganitong klaseng pagkain. Nyos ko, yung balat lang naman talaga ng kwek-kwek ang kinakain niya. Dahil na-late nga po pala itong hotdog, eto, huli na nga po pala siya maluluto. Hiwa-hiwa nga lang po pala dyan ni Tita Ray, tapos syempre pipirituhin na rin nga po pala. Mabilis lang naman yan maprito. Habang nagpiprito nga po pala, sinabayan na rin nga po pala yan dito ni Mama ng paggawa nga talaga nitong matamis na sauce. Lagay nga lang po pala dyan si Mama ng asukal, bawang, tapos toyo, tapos hindi ko na alam kung ano pa yung mga ibang nilagay ni Mama. Yes po, opo, si Mama na po ang gumagawa ng sauce sa mga oras na yan. Grabe, sobrang sarap talaga ng gawa niya. Maluto na nga po pala yung hotdog, syempre aahunin na ngayon para naman hindi siya masunog katulad ng saing ko nung nakaraan. Ala, in-expose ang sarili. Ali, ayan, tapos na nga po pala tayo magluto, kaya naman kainan time na. Grabe, sobrang tatakam na nga talaga ako dahil sobrang dami ba naman ng ating street food for today's video, isang bilao. Alam nyo ba na sobrang laki talaga niyang bilao na yan sa personal, hindi lang siya masyadong halata sa video. And syempre, kainan time! And ayun, hanggang dito na nga lang po pala ang ating vlog for today's video. Sana ay nagutom at nabusog ko rin kayo. Ala, hindi. By the way, yun lang. Ano naman kaya ang masarap na next na lulutuin? Yun lang. Snap, bye, God bless. Thanks for watching. Mwah!